Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napaka-importanting development dito sa mundo ng crypto. At ito po, ang Bitcoin decouples from Ethereum. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? At paano po ito makakaapekto sa altcoin season? Kaya kung ikaw po ay isang crypto trader o investor dito sa Pilipinas, siguradong may impact po ito sa iyong investments. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng Bitcoin decoupling from Ethereum. Ayan. Sa madaling salita, si Bitcoin at Ethereum ay lagi pong may kaugnayan pagdating sa price movements. Pero sa nakalipas na mga linggo, napansin po ng mga eksperto na unti-unti nang nawawala ang dating synchronization ng dalawang crypto giants na ito. Ibig sabihin, habang lumalakas po si Bitcoin at umaabot po sa presyong $100,000, si Ethereum naman ay patuloy na bumababa. Base po sa datos mula sa Look On Chain, tuwing si Bitcoin ay umaabot sa $100,000, ayan, bumababa naman ang presyo ni Ethereum. Halimbawa, noong December 5, nasa $3,900 pa si Ethereum. Pero sa sumunod na mga retest, bumagsak po ito sa $3,800, $3,700 at ngayon ay nasa $2,800 na lamang. Ang trend na ito ay malinaw na nagpapakita ng decoupling o paghihiwalay ng price movement ni Bitcoin mula kay Ethereum. Kaya bakit nga ba lumalakas si Bitcoin laban kay Ethereum? Ayan, meron pong mga ilang dahilan kung bakit nangyayari ito. Ayan. Una ay si Bitcoin ay may lumalaking bahagi sa kabuuang crypto market. Ayon po sa TradingView, ang Bitcoin dominance ay umabot po sa 64.34% nitong nakarang linggo, kung saan ay pinakamataas sa loob ng 4 na taon. Bagaman bumaba ito sa 60.19%, nananatili itong mas mataas kaysa sa dati. Pangalawa ay ang pagpasok po ng Bitcoin ETF sa US, kung saan ay nagdala ng malalaking investors sa market. Sa nakaraang 5 araw lang, nakapagtala ito ng $1.1 billion na inflows papunta kay Bitcoin. Mas maraming kapital ang pumapasok kay Bitcoin kaysa sa ibang altcoins tulad po ni Ethereum. At ang pangatlo, maraming malalaking kumpanya at investors ang mas nagtitiwala kay Bitcoin bilang isang store of value or digital gold. Samantalang si Ethereum, bagaman malakas pa rin, ay nahaharap sa mga issue tulad po ng mataas na gas fees at saka scalability concerns. Ayan. Ngayon ay ano po ang epekto nito sa altcoin season? Dahil lumalakas po si Bitcoin kumpara kay Ethereum at iba pang altcoins tulad po ng BNB, Cardano at saka Dogecoin, maraming analyst ang nagsasabing maaring hindi na magkaroon ng traditional na altcoin season. Ang altcoin season ay isang market phase kung saan ang mga altcoins ay lumalagpas sa performance ni Bitcoin. Ayon po kay Sam Wouters ng River Financial, maaaring wala ng altcoin season sa bull cycle na ito. Sinabi rin ni Ginoong Morad, isa rin po siyang kilalang analyst, na ang crypto industry ay nag-evolve na at ngayon si Bitcoin na ang sentro ng market. Isa pang dahilan ay ang sobrang daming bagong altcoins na lumalabas sa market. Dahil dito nagiging saturated o masikip ang market. Kaya't mas mahirap para sa isang altcoin na magkaroon ng malaking price surge tulad ng dati. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan. Para sa atin dito sa Pilipinas, ito po ay may ilang positibo at saka negatibong epekto. Ayan. Una ay magandang balita po ito para sa atin
dahil lumalakas si Bitcoin. Maaring magpatuloy po ang pagtaas ng presyo nito. Kung matagal ka na pong nag-hold ng Bitcoin, malamang na mas lumaki po ang iyong kita. Ayan. Kung mahilig ka naman na mag-trade ng altcoins, baka mapansin mong mahina ang galaw ng market sa ngayon. Hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa ang altcoins, pero mas matagal bago sila magkaroon ng rally. At ang panghuli ay kapag si Bitcoin ang nangunguna sa market, mas nagiging stable ito kumpara sa biglaang pagtaas at pagbagsak ng mga altcoins. Magandang opportunity po ito para sa mga long-term investors. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa sitwasyong ito, malagang malaman po natin ang ating investment strategy. Kaya kung ikaw po ay isang long-term investor, maaring mas maganda pong mag-focus muna kay Bitcoin at hintayin ang tamang panahon para sa mga altcoins. Kung ikaw naman ay isang trader, siguraduhin mong gamitin ang technical analysis sa bawat galaw o desisyon natin sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.